Hey mga brods, may balita nga po tayo dito kay CJ Perez. Yes, kasi dito nga sa pinost ni Mr. Snow Badwa, ito nga pinost niya yung picture na ito. Predator, bulk carrier, details and current position mga kabrods. Wala lang, yan nga sinabi ni Mr. Snow. Well, ang dami ng mga comments dito na sinasabi nilang, syempre, sino ba naman ang Predator ng PBA? Syempre, nag-iisa lang, CJ Perez. Tapos, nasa barko pa mga kabrods. Sabi nga nila, baka nga Northport Batang Pier ito mga kabrods. Dahil syempre, ano ba, yung pier at barko dito sa PBA, di ba Northport lang naman. Kaya ito, meron talagang hint ito mga kabrods. Senyalis na ito pong si CJ Perez ay pwedeng mailipat sa Northport Batang Pier. Marami nagsasabi na kukunin nila. Ito pong sina William Navarro or Arvin Tolentino. Lalong-lalo na siya yung nag-best player of the conference ngayon. Ito pong si Tolentino. Kaya nga, grabe yung improvement ng player na yon. Kaya ito pong si CJ Perez, pwedeng mailipat at gagawin nilang trade asset ito. Lalong-lalo na nagdalawang champion na rin ito sa SMB PBA Finals MVP noong 2023 to 2024 Commissioner's Cup. Nag-BPC Award na rin noong 23 to 24 Commissioner's Cup mga kabrods. At yun nga, ang dami na niyang awards dito po sa San Miguel Beermen nung simulang na-trade ito from Terra Firma Jeep or Colombian Jeep that time. Kaya nga ito pong si Perez ay natatawag din itong crocodile sa SMB, hindi lang Predator. Bakit crocodile? Sabi nga nila buhaya nga daw kasi ito sa bola. Well, meron naman din talagang ibubuhaya ito pong si Perez dahil talagang nagawa naman talaga ito sa Beermen. Kaso nga lang, minsan ang dami na itong attempts kung tumira mga brods, hindi siya masyadong efficient sa SMB. Kumbaga tira lang ng tira kahit maalat ay ititira pa rin ni CJ Perez. So hindi nga niya na-i-involve na yung mga teammates niya knowing na siya yung point guard nila. Kaya nga gusto ng SMB na i-trade ito pong si Perez at gamitin yung mga ibang best player ng Northport Batang Pier na ang ganda ng performance ngayon. Talo pa nga sila ng Northport. Ang Northport nga nakaabot pa ng semifinals round while ang SMB maski playoffs hindi man lang nakatungtong this season. Kaya nga ito pong si Perez ay gusto nilang palitan dahil magre-rebuild nga talaga ng panibagong lineup na ang SMB. Kasi kapag sinabi ng SMB na magre-rebuild, maski best player pa nila, maski superstar, aalisin nila mga brods alang-alang lang sa kanilang kupunan. Well, ito pong Northport Batang Pier, alam naman natin na isa ito sa mga farm team ng SMC Group, and dito pitasan talaga ng SMC Group mga kabrods, lalong-lalo na yung Barangay Ginebra San Miguel. Pero ang SMB, syempre kung kaya ng Ginebra, kaya rin nila dahil SMC Group din sila mga kabrods. Kaya ito pong SMB gustong makipag-negotiate dito sa Northport Batang Pier. Pero para sa akin mga kabrods, ang pinaka-focus talaga ngayon ng SMB na kunin dito ay ito pong si Arvin Tolentino. Take note mga brods, ang Magnolia interesado rin kay Arvin. Kaya wag dapat magbagal-bagal ang SMB kung gugustuhin man nila si Arvin Tolentino. Well, maski nga Vic Manuel, Terence Romeo nabitawan nila paano pa yung CJ Perez mga kabrods? So kayang-kaya rin nilang bitawan yan para lang sa isang best player ng isang kupunan. Kaya ito po mga kabrods, CJ Perez mawawala na, sisibakin na ba, aalisin na sa SMB. Sa tingin nyo, worth it ba ito kapalit ng isang best player doon sa Northport Batang Pier? Kaya nga dito sa sinabi ni Mr. Snow, di hamak na si Predator CJ Perez ang tinutukoy niya doon. Kaya komento mo lang, opinion mo dito mga brods, dapat na bang alisin si Perez sa SMB? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, speaking of Rookie Draft 2025, Kamaka Hepa, ang 6'10" film na 25 years old, tapos side niyang 6'10", power forward lang ang position neto. So malakas ito pong si Kamaka Hepa, 25 lang mga kabrods, batang-bata pa, at ang dami ang interesadong teams na gustong kumuha dito. Lalong-lalo na yung Barangay Ginebra San Miguel na nakikipaglaro ngayon sa TNT sa finals round ng Commissioner's Cup. Pansin din kasi yan ng Ginebra, kaya sila natatalo ng TNT dahil nga sa kakulangan ng big man nila. Buti na nga lang, nagpa-prime pa ito pong si Japet Aguilar. Kaya ito mga kabrods, naghahanap na sila ng katulong ni Japet. So ito, 6'10" na ito, mas malaki kay Japet Aguilar
athletic mga brods, may shooting din mga kabrods. Ito pong si Kamaka Hepa, matagal na nga rin natin itong na-reports. Maski nga last year dapat nga magpapadraft ito, pero hindi naunahan kasi siya dito ng Fraport Skyliners na naglalaro siya ngayon sa Germany. So dapat sa PBA siya, pero hindi naman siya na-offera ng maayos last year. Kaya ito mga kabrods, nagpa-draft din dati siya taong 2023 sa NBA, pero undrafted siya that time. Nag-college sa Texas tsaka sa Hawaii, pero ngayon naglalaro ng professional league dito pa mismo sa Frankfurt, Germany. So malakas ito pong si Kamaka Hepa. Kung experience based lang tayo mga kabrods, sa Germany pa siya naglalaro, grabe yung dadalhin niya yung experience dito sa pagpasok ng PBA. Tapos bata-bata pa mga kabrods ang Ginebra. Gusto ng mga ganito batang players na big man, 6'10", athletic mga kabrods. Yan ang kagustuhan talaga ni Coach Tim Cone. From Barrow, Alaska, US ito mga kabrods, pero listed siya as Phil-Am, kaya pwede siyang magpa-draft ngayon 2025. Well, offeran mo lang talaga ito na mataas, lilipat at lilipat ito from Germany mga kabrods, dahil alam din naman ni Kamaka Hepa na isa siyang dugong Pinoy, kaya hindi rin niya makakalimutan na maglaro dito sa PBA. Maski nga lahat ng mga Phil-Am na sa ibang bansa mga kabrods, nagpapadraft na rin dito sa PBA dahil nga ino-offeran sila ng mga bigating teams dito. Ang Barangay Nebra San Miguel nakatutok din dito kay Kamaka Hepa. Tapos sa mga UAAP players, yan din yung mga ini-scout na ngayon ng Ginebra Management. Ang focus ngayon ng Ginebra, big man. Big man talaga mga kabrods, dahil akala nga ng Ginebra magiging worth it yung trade ng Stan Hardinger tsaka Isaac Go. Pero ano nangyari? Ngayon, tamang chill-chill lang si Go, pero si Japet Aguilar naman ang hirap ngayon dahil nga sa injury ni Isaac Go. Kaya ngayon mga kabrods, imbis na makipag-trade na naman sila, kumuha ng mga big man dyan sa mga iba't ibang kupunan, why not kumuha ng fresh na experience pa sa Germany, bata, 6'10" pang height, mga kabrods, athletic, Kamaka Hepa. So mga kabrods, worth it na talaga ito kung makuha ito ng Ginebra. Kung di man ako nagkakamali, nasa 11 to 12, 13 yung magiging pick neto ng Barangay Nebra San Miguel sa first round. Hindi natin alam kung bababa si Hepa or akausapin yung agent neto na if ever na magkasundo sila ng Ginebra dito, ibababa talaga nila ito sa number 12 para sa Ginebra ito. Kaya itong si Kamaka Hepa, once na makuha ito ng Ginebra, dagdag persa sa ilalim ng Barangay Nebra San Miguel. Tapos kasing laki pa, halos kasing laki pa ni John Marfado ito. Papalaparin lang ito ng Barangay Nebra, papatigasin lalo dahil bata pa mga kabrods. Kaya pwede itong si Kamaka Hepa in the future sa Barangay Nebra San Miguel, pwedeng maging superstar din ito mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, Kamaka Hepa sa paparitan na rookie draft 2025, dapat bang pilitin ito ng Ginebra na mapunta sa kanila at makakumbinsi dito sa PBA? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Full Basketball. Yun lang. I'm out.